nagpapatawad tayo. At malalaman mo lalo na mahal pala ako ni Lord. Siya pala yung nagbigay ng buhay para sa akin. Ganyan po. At sunod po, pag sinupuhilan ko yung Diyos at saka nagigibigyan ng healing at saka ng blessing sa buhay ko. Kaya sabi niya dyan, no, is there no medicine in Gilead? Is there no physician there? Why is there no healing from the wounds of my people? Ibig sabihin po kasi ng Gilead ay worship. Wala ba nag-worship sa lugar na yan? Kaya lagi may sakit? Sa tahanan, di ba, wala bang nag-worship dyan sa Diyos? Kaya lagi may ganito, may ganyan. That means, simulan mo na mag-worship sa Panginoon para gumaling ka na. Naiintindihan? Amen. Di ba gusto natin yung blessing? Ay, bagong cellphone, gusto ko yan. Ay, maraming pagkain sa hapagkainan, gusto ko yan. Ay, maraming baon, gusto ko yan. Lahat po tayo gusto natin ng blessing. Di ba? Pero ano po ang una mong gagawin para mag-blessing? Purihin mo ang Panginoon. Di ba? Sabi po sa amin, habang wala pa yung ipinagpipray mo, magpasalamat ka na kay Lord. Lord, thank you po sa aircon namin. Lord, thank you po sa bago kong kotse. Kala may lumang kotse, no? Lord, thank you po sa bagong cellphone. Lord, thank you po sa ganyan. At habang sinasabi mo yun, umaawit ka sa Panginoon. Ganun daw po ang nagagawa ng pagpupuri natin sa Diyos. Kaya kanina yung mga nagpuri, di ba? Kung totoo kang nagpuri sa puso mo, i-claim mo na meron mo palang ibibigay ang Panginoon sa iyo. Kasi sabi nga, when praises arise, blessing comes down. Di ba? Or blessing come down. Ngayon, sabi mo nga ba ang mga pagpapala ng Diyos sa atin? At sabi lang, hindi lang yung basta pagpapala. Ito ay lubos-lubos na pagpapala po sa ating lahat. Kaya sabi niya, no? And I will give them one heart and one purpose. To worship mo forever, worship me forever, ha? Pero sabi niya, for their own good, and for the good of all their descendants. Ano po yung and the good of all their descendants? Sabi niya, lahat din na malagupuri ka, pinagpapala ka ng Panginoon. Kaya sunod naman, paano masasabing masaya pa lang maglingkod? Kung sa hirap, hindi ka naman nagpapatuloy sa Panginoon. Naiintindihan? Dito lang po yung pain, ha? Sa langit, wala nang pain. No more crying there, no more dying there. Diba? At sabi rin po sa next slide, sabi po dyan, worshiping in sickness, pain, and confusion is an offering that we can only give Him now. Nasabi dito, ito lang yung kaya natin yung offer. Alam niyo, wala naman po kayong perfect na may offer sa Diyos eh. Kahit po ako, hindi ko naman talaga masabi na, ay, yung pagpupuri ko sa Panginoon, the best to. Ito pagpupuri ko kay Lord, talagang maayos to. Kasi may mga times po talaga na ganyan, no? In sickness, kahit may sakit, kahit may ubusipon, kanta pa din. Diba? Kahit kahit in pain, kahit iyak na ng iyak, di ba, kanta pa din, awit pa rin sa Panginoon, simba pa din, kasi ganun po ang para sa Panginoon. Naintindihan natin? At sunod po, sabi sa last po dyan, let us never waste a moment. Wag daw po nating yung sinasabi ng, yung parang talagang sayangin yung oras, sayangin ang panahon, sabi dyan, to worship Jesus. Alam niyo kaya magkakataon kang umawit ngayon, umawit ka na. Kasi darating yung time pag tumanda ka, pwede mong isipin na sana pala nung bata pala ako, kumanta na ako. Diba? Sana pala yung boses ko ginamit ko para sa Panginoon. Diba po? Yung mga panahong malakas ka pa. Diba? Kasi meron pong mga matatanda di na makalakad. Diba? Tapos nung pinakilala mo na si Jesus, naisip nila sana pala nakilala ko si Jesus dati pa. Diba? Kaya ngayong bata ka pa lang, kabataan, diba? Kahit po tayong mga adult na malakas pa, nakakalakad, nakakatayo pa, purihan lang po natin si Lord. Kung nakakasigaw ka nga, diba? Para sigawan yung kaibigan mo, bumirit sa kantahan. Pag may nag-video ko po dyan, may narinig ako, bumibirit talaga eh. Kala mo umiiyak na si ate, diba? Pero diba, kung nagagawa yung ganong kanta, ba't yung para kay Lord, gawin din po natin. At sabi dyan, knowing that